Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For today, we will be showing you how to make a very classic dessert. Simple, pero never gets old. Di ba, Mrs. G? Yes. Ang? Kamukha ko, hindi tumatanda. Akala ko paano mo kamukha ang canonigo. This is, medyo, sabi nga, classic or luma. Pero minsan parang nakakalimutan. So, we will show you how to do it. Sabi po pagbabalik. Your oven to 325 degrees Fahrenheit, and then prepare a baking pan that is somewhat similar to this. Yung para siyang bank pan po ang tawag dyan. Meron siyang tube sa gitna. Because this recipe is very simple. It's egg whites na ibe-bake natin. So, kailangan pag pinresent mo maganda. The first step that we're going to do is we'll caramelize the sugar. And when I caramelize sugar, I prefer to use a non-stick pan. Kasi po, para hindi dumikit yung asukal. Sayang naman yung didikit. So I will add the sugar dito sa mainit kong siguro mga kalahati lang. Kalahati lang muna. And then, I need the wooden spoon. Spread the sugar para madali siyang mag-melt. Yung nga mga matatanda nung araw Even now, some of my students, they still do that. When they cook their leche plan, sa mismong lianera nila, niluluto yung sugar. Sabi ko, tagal naman ang alam yung gawin na yan. So, pag nagme-melt kayo ng sugar, bitawan niyo muna yung mga cellphone na yan kasi mapatingin ka lang sa kabila, sunog na yan. Pag gumagawa kayo ng mga caramel na candy, hindi pwedeng iwanan talaga. So, you will notice now that the sugar is starting to melt. Nagba-brown na siya ng konti. Ayan, makikita sa edge. So, I'll shake the pan a little bit. And then, the longer you cook this without the water, the darker it gets. Kaya ang ginawa ko, kalahati lang muna ng sugar ang nilagay ko kasi para kung sumobra man matitemper nung pag-add ko ng additional na kailangan natin ilagay na asukal na granulated. Ganyan ang ginagawa nila sa mga llanera. Asukal na isa-isa lang sinusunog.
Remember, walang handle ang lianera. Kaya pag nagkamali ka, sunog ang iyong mga daliri. Sabi ko, why don't you make it simpler? Less pang ano sa inyo, risk na masunog yung mga daliri. Okay. So, we will be needing more than this syrup. So, I'll add the rest of the sugar. And then this time, I will also be adding the diet tea. Starting to brown. It's, hindi ko masyadong gusto ng ganong kulay. So, I will add, konti lang naman. Kung kailangan ko pa ng tubig, kukuha na ako doon sa mainit. Okay, this is just to melt now the sugar. Na siyempre titigas yan pag nilagyan natin ng tubig. Now, I'm going to add more. It doesn't have to be very, very thick. Pag nag-melt yung sugar na ito at wala nang buo-buo, pwede na natin ibuhos dun sa ating nakaprepare na bundt pan. Pwede rin sa lianerang maliliit. Kaya lang hindi maganda ang presentation. Hindi ganun ang ano. I'm going to test. Meron pa siya. Maybe if we could put a cover, mas madali itong mag-melt. I'll be adding a little bit more of water. Tapos i-cover ko. Habang sinecheck ko yung ibang ingredients mamaya para in preparation for the egg whites. Okay? The beating of the egg whites, dapat yung oven ninyo, naka-preheat na yan, ha? Transfer my egg whites to a bigger container. Stainless bowl. That should be clean and dry. After that, yung ating baking powder at saka cream of tartar, isisip ko together dito sa ating sugar. Pwede rin nakahiwalay ito, ah. Now, I will check my syrup. Kasi bago tayo mag-start, dapat naka-ready na itong syrup na ito, eh. Para medyo malamig na yan, bago ko ibig yung egg white. So, it's starting to melt. I'm going to add the butter. I'm pulsing or removing the sugar dun sa bottom ng pan para madali na siyang malusaw. Nakadikit pa ng konti. Okay, na-prepare na po natin yung ating caramelized sugar. We're going to proceed with the meringue. Sugar, baking powder, and cream of tartar. Sinama ko na dito kasi baka makalimutan ko. Then I'll get my hand mixer. Dapat to, kamukha na sabi ko sa inyo kanina, dry, clean yung ating bowl. Ganun din ang blade ng ating mixer. Okay, now we will pour the syrup into the prepared pan. Binatter natin ng slightly. Manipis lang. And then we will let this cool bago natin ibuhos yung egg white. Okay, so we have preheated the oven. Now we're going to beat the egg white. Now, para hindi po kami masyadong maingay ng ating mixer, I'll put the rag underneath. Yan, nabawasan ng konti. And then slowly add the sugar. Nandito na po sa sugar yung ating baking powder and cream of tartar. Then, mayroon ako nakikita mga nakasabit dito sa gilid na bubbles. So, I'll scrape the side of my bowl.
And you're going to beat this until thick. Alam po, malapot na yan. So, almost. And meanwhile, yung ating syrup, lumamig na po dito sa ating pan. And by the way, I forgot to say kanina, we bake this on top of water, bain-marie. So, naka-preheat yung oven ko, tapos at the same time, may tray na po na may tubig din sa loob. At ipapatong natin mamaya yan sa tray na may tubig. So, it has to be thick. Once you see the marks of the beater, you have to check your egg whites every now and then. Hindi po magandang ma-overbeat yan at hindi rin pwedeng underbeaten. So, pakita natin sa inyo kung malapot na. I think this is already done. Tingnan natin. Yes. Yung kanina, nakita nyo yung peaks. Straight. That's it. So, we're going to bake this for about, after 30 minutes, check ko na. Depende po kasi sa oven din yan eh. Kung medyo mas kinakaset ng 325 yung oven nyo, pero yung mga oven na pambahay, mas maiinit po yan kasi sa mga commercial oven na ginagamit namin dito. It's safe to take a look after 30 minutes, but not before that. Pag nakita nyo yung color niya ay maganda na at humihiwalay na siya sa gilid, then it's done. Ang downside lang po nito, napakasarap po nito, simple lang ang lasa, hindi nakakasuya. Hindi po siya pwedeng store ng matagal, kaya wala kayong makikita ganyan sa mga cake shop. Kasi this is purely air, at pag siyempre po, pag medyo matagal nang naka-bake yan, magliliit siya, bababa. Kung mag-serve ako nito sa mga bisita ko, I'll prepare the syrup, I'll prepare the sauce, and then, bago darating yung guest ko, say, an hour before, siyempre kailangan naka-makeup na ako nun. Nakahanda na lahat yung pagkain. Ibe-bake ko na ito. Para pagdating nila, mas maganda pa rin pagpakita nila. So, you won't see this much. Pero, madali lang gawin. Okay, so I'm going to make itong bottom mamaya pag in-mold natin, kasi cake yan, o pastry yan. So, kailangan smooth pa rin ito. Kaya hindi siya, bakit di naman tatabingi yan eh? Magpapantay din yan mamaya pag nag-umpisa na magtag. Para bang souffle. Yung souffle hindi mo pwedeng prepare agad. You have to do it just before. Few minutes before nakakainin. Okay, level natin siya para maganda siya. And then, bake it in a preheated oven for after 30 minutes, we're going to check. Tingnan natin kung gaano katagal. For the filling, first step, beat the egg yolks. Kasi may kasama pa rin po siyang egg white na magbubuo-buo yan pag hindi mo na blend mabuti o na beat. So I'm going to mix together the flour and the sugar.
Tapos i-add ko dito sa ating egg yolk. Pour it slowly. Then actually mas kalim po dito pwedeng pera lang yung ram at saka yung butter. Kaya lang para hindi na ako gumamit ng strainer. Kaya step by step ang ginagawa ko. And then I'll add the condensed milk. And meanwhile, I have to start heating my water nga pala. Dahil double boiler po ang paglulutuan yan. Okay, so I added the condensed milk. And then I will add a little bit of dayap rind. Kung ayaw ninyong nakikita yung rind and dayap, well, you have to strain it after na-minix mo siya. And then I don't want to put a lot of dayap. Gusto ko yung parang maalis lang yung nakakasuya ng custard. Well, this is not a sweet sauce. The ram and the butter, later na lang po yun. Double boiler, kasi hindi po natin pwedeng i-direct sa heat ito dahil ang daming egg yolk. Sunog po yan. And then, stir it slowly. Just to make sure that doesn't stick to the pan. Na-make sure doesn't stick to the pan. Okay, it's thick enough now. Pwede na nating iwanan muna sandali. I'll add this. Tapos, mamaya ko na siya haluin pagka yung lulutuin ko. And then the ram, we'll add it later na lang. Cover muna natin to. Turn it off. Okay? As it comes out of the oven, ang kanina po, taas sa oven yan. Parang mushroom talaga. You will notice that it will slowly sink a little bit. Kasi gabi nga kanina, nakita naman ninyo, egg white lang yan. This is purely egg white. Wala siyang flour. So, tatanggalin natin dito hanggang sa malusan natin yung gilid. We will now add the ram. With sip, pasapanlasa nyo it's a little bit too much, edi bawasan nyo. I will stir this kasi pag lumabig na po ng konting ganyan, medyo magbubuo na naman siya. Although hindi naman yung magbubuo, hindi mo na malulusaw natin to. Kaya lang, kailangan muna siyang uminit. I will try. Mainit pa po ito. Ala. Mainit eh. Sakali man pong bubuhos ang syrup nito. Kasi kailangan mabilis ang kamay ko. Oops! Yan! Lumamig na po siyang konti, kaya gano'n. Oops! There! Canonico. Now, I'm going to pour the custard. Ayun, gusto ko maganda ang itsura nito. Dapat kasi ito kung kailan pero in timing kasi mahirap po eh. Ayun kung ginagawa lang namin ito sa bahay, madali. Yung pagluto nito, kailangan mga 10 minutes to 15 minutes bago siya maluto. Lulutuin, bago siya ma-bake, bago siya ilabas sa oven, doon namin yung start lutuin ito para very smooth pagka binuhos namin. So we will simply pour this on top. Masarap ano? We will decorate this with mango balls. Pwede rin nating ibabad muna sa syrup yung mga mangga para hindi siya mag-wilt. Kasi ang pressed mangoes, kailangan nakababad sa syrup para hindi siya mukhang lanta pagka-present. Kung maririnig nyo lang po ang sinasabi ng mga nagsushoot nito, ay gugutumin kayo. It really looks masarap, appetizing. Matamis. Pero hindi po ito nakakasuya. I'll put the rest of the syrup sa gitna. The syrup, the sauce.
Okay. Nagutom ba kayo? Gusto niyo nang kainin? Ako rin. Okay. Our canonical. Kanina pa po masama ang tingin nila Sunny ng crew ng Pep TV dito sa dessert na Bakit? ito. Masama loob nila dahil hindi nila agad natikman? Oo, ako rin naman. Ayan. So, see, look at it. This is a meringue. Pinsan niya ng braso, ng ningnang mais, at Braso saka yung de la floating island. Oo. May French word doon, kaso hindi ko alam yung pronounce, kaya wag actually, na lang. oo, maraming, I think iba-ibang version to sa iba-ibang countries, sa iba-ibang pangalan. Pero pare-pareho lang pong masarap. Una ko natikman to noong ginawa mo to ginawa. ba? Matagal Bata na. pa ako. Hindi naman ganun katagal. Matagal na. Huh? See? Yung very light. Ang sarap. Yung sauce niya, Hindi siya matamis. It's not sweet. makakarami ka kasi It's not hindi siya sweet. nakasuya. It's very light. Na, di ba, Inaano siya yung kung ano man yung sweetness niya, binabalance nung ano ng mangga. saka yung lightness nung, Oo. yung Yung custard niya, melts in the mouth. yung custard niya, hindi rin yung nakakauyan, hindi yung nakakasuya. Simple lang. Like, every dessert should be na para Yes. sa akin talaga. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, pag kayo nagtitinda, huwag niyong gagawin nakakasuya para maraming bibilhin sa inyo. Kasi pag nakakasuya, masusuya sila Maliit agad. lang yung kakainin Oo. nila. Samantalang kung hindi Babagal yung benta nyo, di ba? So for your questions, comments, and suggestions, leave us a message. Facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen for our old episodes uploaded po sa YouTube, sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. We hope you enjoyed today's episode and we hope you try this recipe. Canonigo. Very light, melts in the mouth, super sarap. super sarap. Maraming salamat.